Yung sa Agham. Ay, ano nangyari? Ay, pinatay mo yung camera mo. Hoy, pasensya na ha. Late eh. Maraming nagawa eh. So, ano pa rin naman ba? Basag naman na yung yelo. Ha? Huwag na kayo magtampo. Ito mga ito eh. 2025 na. Tampuin pa. Kamusta mga ibis? Buhay pa ba mga ibis? Buhay na buhay. Still alive and kicking. Ano diba? Putang ina. Kahit nga bawas na isang payan, parang kicking pa rin eh. Shoutout ko muna itong mga tropa natin na nag-comment dun sa ano natin pare. Sa ating episodes. Ito na nakaraan. 3 yung nag-comment eh. Si pareng Eric Fernandez, si Jeff. Ano sinabi niya? Pwede rin daw kilawin ng pareng bangus. Oo naman pre. Lahat naman na isda pwedeng kilawin. Yung sashimi daw ang hindi pa niya na-check. Eh, yun nga yung tinatanong namin pare. Bad trip lang yata ikilaw yung bangus dahil matinik. Ano? Butang ina. Unless magaling ka talaga, mag-debone, no? Hindi, parang ano lang yun eh. Yung kilawin bangus, ano lang yun, daing na hindi mo pinirito. Oo nga, no? Yun. Yun lang yun eh. Daing na hindi mo pinirito eh. Butik naman daw. Tsaka si Edsel, sabi niya, ano daw, Happy New Year. Ay, pare, ano daw? Ewan ko. Hindi naman yata nanonood si Mac ng anime eh. Anong tag ito? Terraformers daw pare. Mga ipis daw yung bida. Anong ano? Terraformers. Anime? Oo, mga ipis daw ang bida. Nanonood ka ba niyang anime pare? Hindi. Ang parang last na pinanood naming anime, yung ano yun? Yung may Firefly? Grave of the Fireflies. Putang ina naman anime yung pare. Medyo nakakalungkot nga yun eh. Hindi, medyo nakakalungkot yung parang nakakamatay ng kaluluwa yung pelikula na yun. Putang ina ng pelikula yan. Uy, namatay ang laptop ni Mac Navarez. Okay, post tayo. Ito. Okay. Perfect. Diyan ka na mag-record next time. Yung laptop mo talaga, pare. Oo, wala na. Mukhang na sa 2024. Nagpaalam na pa na talaga. Na Sir, bitawan mo na ako, sir. Ganun na yung sasabi. Ang sakit na ng kataka. Yung laptop na nagre-reklamo masakit ang kasukasuhan. Bad trip sige, lalaro siya, putang ginulo mo boy. Hindi siya mapag-GTA GTA, work muna ako work muna tito. Siyempre. Bad trip siya. Tingin siya, tagal ba to? Ano, okay? Tagal pa recording. Oo nga, nakikita ka nga dyan eh. Shoutout ka muna, shoutout mo yung pamilya mo. Dito, sa mic. Sa mic, shoutout ka na. Shoutout. Kanino? Mama, papa. Sabihin mo shoutout. Shoutout, mama, papa. Parang yung mga batang nananawagan sa Hitway dati. Mama, papa, din mo na ako dito. Yung mga batang iniwan ng magulang. Oo nga, ano kaya yun? May mga researcher na nag-aabang na mga nawawala. Di meron yung dati takbuhan kasi sila pare. Pagka naging public service program ka, doon dinadala. Regular ba na meron silang nawawalang bata lagi noon? Parang regular na may nananawagan, pare. Oo eh. Siyempre, trabaho mo yun, di ba? Researcher, trabaho mo pa rin yun, pare. Maghahanap ka ng may pang-segment. Oo, pare. Ano na yun? I'm sure, hindi naman laging, di ba, hitik na may nawawala eh. So, baka may mga hinahablot na lang din yan. Di ba nawawala ka? Saan mama mo? Saan mama mo? Wala, di ba? Hindi mo makita. Halika na dito. Dadaling kita kay Ay. Inday. Inday. Nagkaroon na bigla ng programa si Ay de las Alas. Ay Badiday. Inday Badiday, pare. Mga nun eh, no? Tapos, mga mananawagan dyan. Yun nga yung tawag nun dati, no? Parang wala na nananawagan sa TV. Manawagan ka na. Nananawagan po ako dito sa mga anak ko. Hirap na po ako dito sa Manila.
Hindi na po ako nakakakain ng ulam, puro kanin Hmm. lang. Tsaka nakakaligaw talaga eh. Oo Parang naalala ko ng mga unang mga punta-punta ko pa dyan eh. Talagang alam ko lang EDSA, kailangan pag nasa EDSA ako, okay ako dyan, tapos may nakikita akong bus. Parang Galing. may connection siya sa terminal na Yun, Paolonga po yun. eh. Doon Yun secure ang ako dun eh. pare, hindi alam ng mga ng tao, ng mga bata ngayon, pare. Yung hahanapin mo yung linyada ng jeep kung ano yung biyahe. Mm. Titignan mo, silipin mo kung ano yung biyahe yung linyada ng jeep. Ito baka sakaling alam mo kung saan yung puntahan. Oo. Magtatanong ka ba, di ba, pare? Paano ba? Madali naman kasi sa akin, taga-Tondo ko. So, halos lahat ng lugar may biyaheng Divisoria. Mm. Nagpunta ako ng Cubao. Di ba? May Cubao Divisoria. Saan po pwede sumakay ng dito, pa Divisoria? O, ganun lang. O kaya, sa ano ka? Sa Makati doon, medyo, puta, nagteka-teka ako doon. Parang may nahanap akong building. Oh, Naabot ako ng hapon. hindi mo Dumating ako. makita? Oo, tanghalian, pare. Performax, sinanap ko dati. B5 India. Siyempre, tanong ka ng tanong eh. Siyempre, kada tanong mo, marami pa magkano. Hindi ko rin alam eh. Diba? Meron ding mga Mm. ganun tao, hindi rin nila alam kung paano pumunta ron. Ang bad trip yung pag nagtatanong ko sa driver na, 'di ba? Tapos yung parang, sige sakay. Yung parang walang assurance na, oh, eto nga yung Oo. jeep na dadaan doon sa pupuntahan mo. Walang ganon. Sige, sige, sakay. Oh, sakay. Tangin na, tapos mapapasakay ka na lang. Holy shit, tama ba ito decision na to? Tapos habang tinitignan mo yung labas, parang, tangin, lumalalayo ka baboy, no? Oo. Tapos pinipilit mo alalahanin yung last na memory mo na dumaan ka doon na, may nakita ba ako ganito noon? Parang iba na Tapos to yung ah. hiya mo, nilalabanan mo yung hiya mo na magsabi, Oo. mamang driver, lumabas na po ba? Hindi pa, tanong ka ng tanong. Sabi ko nga sa'yo, bababa kita pagdating doon eh. Ay, sorry po. Sige O po. kaya mang-i-scan ka ng mga pasahero na parang mabait Oo. na bubulungan mo ng simpleng tanong. Saan ba yung rito? Ay, Normally, masarap tanongin yung may mga kasamang bata eh. May mga baby ba, ganyan. Mabait yan eh. pero kapag yung mga lang din, mga naka-slacks. Oo. Walang oras yan para ano. Ano mo yun? Ay, hindi ko alam. Heads mo eh. Dito sa kabila. Alis-alis ka ng bahay mo, hindi mo alam pupunta mo, tatanga-tanga ka rin eh. Tsaka Wala pa. matatanda, yan, masarap pagtanungan. Benja. Nako, Ang dating pangalan yan. Ano? Alam mo ala ba? na. Ano nga po yun eh? Ande, ala na. Nandyan. Tapos pinag-uusapan ka na, iba rin salita, alam mo yun. Patay na nga yun nandyan. Nagtanong nga doon dati, patay. Pumasok lang dito, hindi na nakauwi. Kasama nagagano na. Itong kangling, si Limang Tong lang yan. Tangkala. Sige, iba na yung tsura ng mga tao. Sabog ka lang pala, pare. Oh, shit. Naligaw na ako niyan, Makati. Tangin, hapon talaga yung bagsak ko eh. Pagdating ko, alam mo yung pag nakarating ka, nakahinga ka ng maluwag. Tapos, kaya talaga masaya dati kapag nakauwi ka eh. Di ba? Masaya ka na kapag nakauwi ka. Achievement, no? Oo, pare. First time mo nakarating sa lugar na ganito. Ngayon, saan na tayo nakapunta eh. Galing kang gera. Maganda yun, magandang sketch yun yung parang nagsusuot ka ng complete battle gear na pang militar talaga, di ba? Tapos dadaan ka lang sa EDSA. Tapos pag uwi mo, may mga tama ka na ng bala. May bit-bit ka pang isang kasama mong wounded. Pero nakakapraning talaga yung naligaw eh, no, pare, no? Diyan sa dati, sa Makati yung mga unang ko, di ba yung parang sinabi mo kanina building, may makikita ka eh. Ayun, PBCom, ayun, diyan ako pupunta eh. O, ganyan, di ba? Tapos, nagugulat ka mga 10 minutes ka naglalakad, hindi mo pa rin naaabot yung PBCom building. Hindi pa siya. Ang layo pala. Kasi nakita mo eh. Kaboy, na wala ka sa Ayala, pumasok ka dun sa nakapasok ka na yung papunta ng yung sa loob na, yung Salcedo. Ayan. Wala, nakakaligaw na rin para sa bandang loob. Yung lumang Makati. Taragis na yan. Ayun, ayos, lapit na ako. Sakit na lang pa ako, hindi ko pa naabot yung building. Ang layo pala ng mga interval. Hindi siya parang probinsya na kanto-kantuhan lang. Na pag nakita mo na, malapit na yan. Palayo ng palayo, no? Doon po siya. Underpass ka pa. Yun. Alin ba Doon ako madadali. Maliligaw ka, tapos sa kabilang side,
Nakita mo Mali kabila. yung nalabasan mo, alam mo yun. Wrong hole. Baba ka ulit. Doon. Ha? May piso doon. Nahanap Okay pa lang si yan. Kate. Mamaya, record si Tito. Ano daw yun? May, May kinukuha siya laruan. Iwan niya ata. wala, di ba pakali. GTA na, addict na yan eh. Withdrawal na. May withdrawal. Ayun na pare. Parang nagiyang na. Gabi-gabi na nandito yan. Lagi tinatanong, si Popot? Diyan na si Popot. Kuya Damian niya para makakapaglaro na siya. Oh, puto, ba't may baril pa? Balik mo doon. Makapatay tayo dyan. Mga baril kang tao yan. Pero kapag ano, medyo may edad ka na pare, pag naligaw ka, kaya mo na magtanong kasi. Pero alam mo yun, dati yan, napansin mo ba yun na parang lumiit yung mundo nung tumanda ka? Dati kasi, isipin mo ba, nakikita mo yung mundo sa mata ng o sa height ng bata. Diba? Tama. Parang ang laki. Kasi dati naligaw din ako. Siguro mga lang din pare, mga 2 barangay away lang sa amin. May napasukan ako sa Iskinita, hindi ko na alam kung paano lumabas. Puta, Ano to? Dyan yan sa Tondo? Oo. Hmm. Sa bandang sa bandang Moriones, papunta ng Moriones. May pinuntahan lang akong bahay ng kaklase, tapos parang gano'n. Puta, ligaw na ako, tsaka napapraning na ako kung paano ko aalis, kung paano ako babalik, pare. Meron ako dito. Kung saan ko dadaanan, hanapin yung road na kilala ko. Kasi Iskinita na eh. Oo. Tapos lang ako siguro nito, pare, mga grade 4, gano'n. May praning pa rin eh. Wala ka nang... Oo, pag bata ka. Kami nga, hindi kami lumalayo. Hindi nga ako pumupunta ng Olongapo nun eh. Oh, di ba? Insular lang lahat, pare. Ako nga, puta, nakarating ako recto. Parang achievement na eh. Galing sa Divisoria, pare. Mamimili ka lang ng mga school supplies na Yung wala. solo mo talaga, ganun, walang kasama. Diba? Tsaka nakakaya magbayad ng pamasahe. Magkano po yung sa, Hindi, bayad na nga lang. Yung sasabihin mo lang na bayad po. Iaabot mo yung Tapos may sukli pa. Diba? Tapos kaya ako madalas piyok eh. Alam mo yun, dahil hindi mo pa natatansya yung boses mo kung paano mo sasabihin eh. Minsan iisipin mo pa, gusto ko paangas para hindi halata. Bababaan mo ka. Pero ba? Hindi ka Yun pwede din, no? big boy yan pag gano'n, pare. Oo, tsaka feeling mo mapapagalitan ka anytime. Mapapagalitan ng driver. Parang may mali kang gagawin lagi. Oo, pare. Pag gano'n, tangin na yan. Anong tawag dito? Kaya lahat ng tao nung araw, sinasabi ko nga kay Mrs. no, tangin isipin mo yung panahon ng kabataan natin, insular tayo. Saan ka lang, lugar mo, siguro mga hanggang ka lang, mga ilang barangay lang dun sa sa radius ng barangay mo. Doon ka lang din lilibot. Bawa, sa amin dito, Tondo. Nakarating ka lang hanggang Velasquez, yan, hanggang dyan. Puta, na nga yun, pag nakarating kang Velasquez, medyo malayo na yun. Sana wala kayong dyan, kayong magkakaibigan, ng bata kayo, na parang playground na. Kunyari, magbabike kayo, gagalaan nyo yung mga iba't ibang street. Yung tapat ng namin, yung tapat ng bahay namin mismo dati, kasi yung parkingan, parking, doon kami naglalaro. Kasi doon pumaparada pare yung mga yung mga, pangalan to, yung mga nagbababa ng saging. Halimbawa, nagbababa ng mga So parang doon lang yung playground nyo, ganun. Oo, maluwag yung pare. Kasi hindi ka man pwedeng tumakbo sa labas. Bagay, nung araw, wala naman din nga. Sabi ko, parang, hindi naman din uso yung mga nababangga sa kalsada, bihira eh. Walang ganun. Pero yung mga magulang nyo noon, may mga dyan sa lugar, sa Tondo, na parang, huwag maglalalayo, delikado dyan, mga ganun-ganun. May mga ganun. Meron naman sinasabi na na dito lang kayo sa atin, pagka ganyan. Kasi, kapatid ko nawala eh. Ako nung pinupuntahan ko lang. Mula ako ng Wait, nawala tapos, hindi na bumalik? Okay. Nahanap. Gano'ng katagal? Namin, si Janelle. 24 hours yata? Or almost, hindi, buong araw. Buong araw siya. Umalis siya. Halimbawa kasi itong bahay namin, di ba? Tapos, papunta dun sa parking, nandun yung palengke. Doon nandun yung lola ko. So, doon ako nakatira sa may palengke. Si Janelle daw, gusto pumunta dun sa lola ko, yung bunso namin. Nandito siya sa bahay. Pumunta ron pare. Naligaw. Nasobrahan ng lakad. Paano siya nahanap? Nakakita sa barangay. Sa barangay na. Okay. Nagwawala na sila Hermans. Ako naman, nung bata pa ako, tawa ko lang tawa. Nawala daw. Kasi hindi mo pa naintindihan, pare. Sinmalit pa siya.
Nandun daw sa ano, pinapakain ng Skyflex ng pulis. Aampunin na nga daw. May gusto na nga daw umampun. Tangina. Aso. Di ba? Parang may gusto nang umampun. Wala eh. Akala ko ba, wala may-ari eh. Di ba? Tangina, inuwi na kagad. Wala pa wala pa 24 hours yan, inuwi mo na. Naiuwi na. Kasi nga, itsura ng kapatid ko noon, umalit, pare. Ano rin. Parang si Eva yung maldita. Mas matabil. Matabil ang dila, diretso. Kaya yun, parang siguro nakakatuwaan siya doon. Nandun daw, pinapakain lang ng Skyflex tsaka uminom na soft drinks. Ewan ko, sa ibang barangay, sa Saragosa na, sa Wagas, malayo na yun dun. Medyo malayo. Siguro dahil ano rin eh, yung salimuot din ng iba't ibang style ng streets dun dyan sa inyo sa looban, no? Oo. Hindi, actually, doon nga siya sa main, pare. Nakalimutan niya lang yung turn niya. Malit pa kasi, pare. Parang Natakot na lang yun. Baka huminto na lang. Nagdiretso na siya. Nagdiretso Oo. na yung lakad. Tapos, siguro nakita na siya na nawawala siya, na hindi niya na mahanap yung ano niya. Taka na, isipin mo lang din nung ano, no? Yung fear mo as bata. Yung unknown. Wala, hindi mo alam kung ano yun eh. Pag nilakad ko to, ano na yan? Iyak na ako talaga. Baka hindi na ako makabalik dyan, di ba? Kailangan talaga maging ano ka, meron kang muwa na attitude. Oo, pare. Tangin, alam mo yung way, ano, di ba? Lampasan mo yung ano, kinakatakutan ng lahat. Alambala, sinumbali, Kaya kami ni Makin talaga, idol lang. Si Moana, kasi pumunta kami New Zealand eh. Kasi sa New Zealand, we know the way. Walang age limit dito. Walang uwi-uwi doon. Walang uwi-uwi, Jeps. Pag pumasok ka sa New Zealand, walang uwi-uwi. Ano uwi-uwi, pare? Hindi ko nahanapin yung ano, pare. Walang uwi-uwi. Hindi ko nahanapin yung island na nagko-connect sa lahat, pare. Tanga na, si Moana, tanga eh. Pinananapan niya yung island na nagko-connect sa lahat eh, part 2. Ay, hindi ko pa natapos. Pero part 1 pa lang. Iba yung niyang sine. Tuwan-tuwa si Bulinggit eh, nakapanood siya. Tapos tinatanong ng tanong, tagal pa matapos to? Walang pasensya. Alam mo yung typical na ano pare, Gen Alpha. Walang pasensya. May gusto na ibang gawin. Oo, kung pwede niya lang i-scroll yung scene yan, i-scroll niya ma. Swipe niya ma. Pabuksan niyo yung ilaw. I-swipe na eh. Sarap ng ba? Kasi sa amin kasi dito naman sa lugar namin, parang hindi ka naman maliligaw masyado. Kasi nga medyo probinsya. Tapos may dagat ka lang lagi na ano eh. Na parang kumbaga landmark mo na matatandaan mo eh. Kapag nasa linya ka ng dagat, alam mo, ito na yung daan, ito na yung side ng ano mo. Tsaka medyo malalaki yung mga streets. Tapos, yun lang eh. Kaya nga dagat, bundok. Pucha, school, yun lang yung pupunta mo. Kaya ang trip nung bata, lalo pag nagbabike kami, gala talaga. Pupuntahan mo yung mga hindi mo pa naaabot masyado. Dito kasi masukal, pare. Yun nga eh. Pagka napapasok ka dyan sa mga iskinita, pare, pwedeng putang ina, hindi mo na alam talaga kung saan. May mamalian ka ng liko. Tapos diretso pala. Kasi minsan may mga ganun, bahay-bayan, tapos puta, may mga iskinita pa pala doon na maliliit na ano, mayroon pa mga nakatira. Nakita mo sa Facebook yung parang picture ng gate na may mangga yata. Tapos parang na ano ka rin ba nun? Nakita mo yun? Na parang sinasabi nila na parang napuntahan mo na to, no? Pero hindi mo alam kung saan. Halos lahat ng tao hindi. Pero nakita mo yung picture na yan? Nakita ko, pero wala sa'yo, no? Saan meron eh? Weird nga eh. Sinend ko pa nga kay Lalaine sa pinsan ko. Kaya sabi ko, Lalaine, saan na nga ba to? May pinupuntahan tayong ganitong lugar eh. Tapos di niya rin ma-figure out, pero parang alam niya, parang nakita niya na. Weird. Baka yun yung ano, pare, gate ng papunta sa kamalayan ng lahat. Baka portal, no? Pagbukas mo nun, pare, tangina. Welcome Mac, malaya ka na. Hinugot ka na namin sa Matrix. Tangina! O kaya, may butas nga, boy, oh. O kaya, Mac Navarez, yes po. Ba't ngayon ka lang? Late ka na ng ano. Bawal pala ang late. Tangina yan. Labas ka ulit, Jeps. Ganda na eh. Ganda na, perfect world. Alam mo yun? Bukas mo ng gate, pasok mo ng gate. Puta, nagising ka sa ospital. Kuma pala, tas 1992 pa lang, puki ng inang yan, maaari. Ang kaming titi mo, supot pa. Oh shit, this is real. Pero nakakoma ka, yun yung problema. Okay sana, pero magandang bangga yun, nakapag time travel ka, na, di ba, 1992, pare.
nagising ka. Tapos nagising ka, gulay ka. Yun lang yung bad trip. Kasi kung okay ka, ang saya nun eh. Tapos dala mo yung consciousness mo, Oo. dala mo yung alaala, parang okay pa sa'yo na, ay putya, matanda na ako nakaraan na. Ang galing nga, ayos to. Eh, gulay ka. May enjoy mo pa kaya yun. Hindi mo naman enjoy yun kasi kumapagsalita. Hindi mo Oo. maikwento. Gala ka beauty. May internet. Or, wala namang wheelchair na maangas nun. Di ba may mga maangas na wheelchair na ngayon, yung parang electric na pwedeng bibig-bibig lang, Wala. mga ganun. Pare, hilahin mo yung tanginang yan. Tatay ka, ugasan ka ng puwet na magulang. Putang inang bata talaga to. Pero kung pwedeng dumaan ulit dun sa gate tapos bumalik, okay yun. Paano ka dadaan ulit sa gate? Hindi, labas ka na ulit para matanda ka tapos score ka lang. Hindi, patulong ka. Patulong ka sa mga friends mong turtles. Hindi ko alam. Perfect world yun eh. Pero mga dami din sa TikTok. Putang ina na rin ako, transport din ako eh. Yung soundtrack pa nila Once Upon a Time. Once Upon a Time. Yung Once Upon a Time mismo na show dati. Oo, sa ABS, di ba? Oo. Tapos naririnig ko yung team song nun eh. Oo eh. Pag Once Upon a Time, kasi parang once a week lang yata yun eh. Parang nag-joke ako doon. O, diba? Pero, ang sarap panoorin eh, no? Parang may calming effect kapag bata ka na parang relate na relate ka. Oo. Tapos ayun, naririnig mo ibig sabihin, ay putang ina, ano na to? Oras na naman ng mga kababalaghan. O kaya yung kapag may mangyayari. Ay, yung pag-set up. Hindi, tsaka yung Peter Pan, di ba? Peter Pan, Putang ina, kasi ang nun, parang na rabbit hole din ako. Nanood ako ng mga videos nung yung Pilipinas na 1990. Sabi ko, putang ina yun. May napanood ako, Kainta, papunta ng 1987 pare. Kainta to Makati. 40 minutes, tol. Anong ginawa niya? Nag-drive lang siya, Kainta to Makati. Dumaan siya Ortigas. Ortigas pa siya dumaan, pare wala pang SM Mega Mall. Tapos wala 19 ano? 87. Tapos yung wala pang MRT, wala, talaga. Maliwanag pa eh. So sabi ko, tangin siguro, lamig pa nito mga paano to. Uy, may mga panahon pa na may mga kale-kalesa pa nga eh. Oo, ganun pare. Sa amin dito sa Tondo, lalo na may kalesa. 1987, ilang taon pa lang ako nun pare. 5 years old. Ikaw, 6, no? O 7. Ay, 14 na ako nun. Nakasakay ka na ba ng kalesa? Parang di ko maalala yung kalesa ride experience ko. Parang nakasakay ako sa beses lang eh. Nakasakay ako pare kasi nga taga rito ko pare. Lapit na ng Binondo. Tsaka dati yan ang namin kapag namamasyal mga kakalesa kayo. Nakakaso ka ba? Nakasakay yung kutsero eh. Nakakaso ka ba? Hindi naman. Maganda nga kasi mataas eh. May college ka ako, nakasakay pa akong kalesa papunta ng Binondo. Ayun, naalala ko na yung experience ng kalesa ride ko. Naalala ko, tumatae. Yung buka ng inang kabayo. O yabak, oo ba? Di ba? Talaga yan. Kapag nasa likod ka, kitang-kita mo pa naman. Na lumalabas tayo sa put, no? Kaya mo yan? Tumain naglalakad? Tsaka yung hawakan, lalagyan ng hawakan para hindi mahawakan yung gulong, di ba? Tatakpan yung hawakan. Ay, hindi ko maalala pare. Lalagyan ng gano'n yung parang may basket yun. Yung gulong kasi parang goma. Lalagyan nila ng gano'n yun. Parang pang high alay. Yung gano'n ng pilota ng high alay. Ganun. Para doon kahawak, kakapit ka, sasamba ka na sa kalesa. Taas din eh, kita mo rin lahat eh. Alam mo, masarap gawin talaga ngayon yung totoong horseback riding. Yung talagang yung malalaking kabayo. Oo. Nung kabayong first world yung mga Arabian. Kasi hindi ito yung kabayo dito sa meron din naman dito sa El Caballo. Pero karamihan kasi parang alam mo yun, medyo nabansot na rin yung mga kabayo. Ito, tsaka yung yata natin, yun yata talaga yung breed na endemic na kabayo kasi siya eh, pang sampahan ng burol, di ba? So, medyo stout siya para malapit ng mas stable siya kapag umakit siya ng mga bato. Maliit lang din. Eh, kung hindi sila pang malaking fields. Oo. Mga pang flatlands kasi yung malalaking yung mga malalaking kabayo. Pero angas kakaibang rin, kakaibang creature din yung kabayo. Malaking kabayo talaga pare, mga galing ng Middle East, yung yung Arabian Thoroughbred kung tawagin nila pare. Ano yun? Ha? Anong anong tsura nila? Mas ba sila? Mas malaki, gano'n? Maganda, pinaka-pogi pare, mamasil, tapos yung matangkad.
Tangina, pogi na, matangkad pa. Lalaki pa naman ng titi ng mga kabayo. Sobra. Perfect gentleman, pare. Tapos pwede Itim mo pang pa. sakyan. Tas itim. Tas itim. Tas hindi nasasaktan. Ano yung kaya kang Kasi, ipinangano nila isipin mo meron. yung ganun kalaki. Beast yun, pare. Pwede mo tawagin ang beast yun, di ba? Sa size nila, pare. Tapos sasakyan mo yun. Tapos tatakbo na mabilis. Intense yun. Diba? Tangina. Yung mga dito sa atin pare, ano lang yun parang ano lang talaga, picturean, gano'n. May kulay yung buhok nung kabayo. Beast of burden. Yung puta, nakakasakay ba ng kalabaw? Oo, nung bata ako. Yan, kalabaw, marami yan sa paligid talaga. Sa likod ng kalabaw, nakasampa Sa ka? likod ng kalabaw. Mabait nga daw yung mga kalabaw natin, mga Pilipino, maliliit. May Oo, napanood steady. kasi akong docu. Din ang trip ko minsan, manonood ako ng mga docu sa GMA. Meron yun yung parang karera ng kalabaw. Tapos parang meron sila naging feature na nawawala na daw ng konti yung purebred na kalabaw natin din dito sa Pilipinas. Kasi naging natin, yung mga Vietnamese na imported na kalabaw, malalaki, mas malalaki yung katawan pare, tapos matatangkad. Hybrid na siya. Yung kalabaw natin, maliit talaga, medyo maliksi. Pero mas Tsaka, marami kasi natin. yung malalaking kalabaw noon, pare, yung tiyan, Oo. talagang parang pabilog na ganun. Mabilog talaga. Ganun sila kalalaki, oo. Tapos yung kalabaw talaga natin, parang halos kasinlit lang ng tamaraw. Masusungit daw yung mataas ang temperament ng mga imported na kalabaw kaysa sa mga hindi. Laging problema yung gano'n na may mag-introduce ng bago na na species or na proseso na ganyan pare na hindi dun sa lokal. Tapos hindi niya masasakaw. Puta, ang galing na yan. Parang na sila, invasive species. Parang yung bigas tinda sa tindahan ni BBM. Putol-putol daw 40. 40 ba? Wala pa rin 20? Wala akong 20 tong inong gabi. Bigyan mo pa ng time, baka naman kaya. Isa pang term. Isa pang term. Isa lang ang term ng presidente, boy. Isa lang ba? Oo. Pag nagdalawa ka, diktador. Diktador na yun, mare. Ano na yun? O, edi, subit. Yung ginawa ng tatay niya, lumampas ang 2 term. Lampas pa. Ilang term. Puta, naging supreme leader. Ang the best sa kalabaw kapag naliligo sila. Kitang-kita mo talaga na chill. Yung definition ng chill. Yung pag nakalubog yung buong katawan nila. Siyempre, walang insekto. Di ba? Oo, nakalabas lang yung uso, no? Kasi napapagod din ako sa buntot nila, pare. Titignan ko yung buntot nila. Palo ka na ng palo. Alam mo yun? Wag yung buntot pa inalala mo. Gago ako kapag nakita mo yung kalabaw na nangungulangot. Anong gamit? Dila. Pag lalabitan ng langaw yung ilong. Diba? Oo, pasok ka yun. Oo, ganang nangungulangot. Gamit dila, boy. Pati baka ganun din ang trip eh. May lubid na nakatagos dun eh. Oo. Di ba ganun ang tali nila? Oo, Para sa nakapasok sa ilong. Tangina. Wawa rin eh. Naka-nose ring ang buta. Kaya naman yung sinasabi ng matanda, ano ka ba? Para kang kalabaw. Ang ilong mo. Nagpa-nose ring ka. Oo, ispo. Nagalit yung mga matatanda. Tainang yan. Pero the best kung gatas ng kalabaw, yan putya. Yung nasa bote ng gin. Natin mo na nun. Oh, pero naduduwal ako dun, boy, kasi nga Seryoso? boy ako eh. Yung unpasteurized. Ilaw kasi yung dating sa akin. Okay. Kakaiba yung tasa. Hindi siya parang kompletong milk eh. Parang ganun. Alam mo yun, parang may parang tinaluan ng tubig na parang ginawang tawag doon tinabangan. Oh, tsaka Pero yung aftertaste eh. Oh, Pagkatikim mo parang biglang ang haba. Parang haba ng lasa na kakaiba siya, hindi siya parang sa gatas. Na solid nga yung lasa, yung mga tama ko kung processed na gatas. Pero mawawala kagad eh. Yung pasteurized? Sa gatas ng kalabaw, may kakaiba eh. Stabilized na yun kasi. Kaya ang gatas ng kalabaw unpasteurized eh. Kapag unpasteurized naman kasi prone pa rin siya sa yung mga microbes, mga bacteria. Kaya hindi rin Pero din yun eh. Basta safe yung pagkakakuha nun sa kalabaw. Tsaka kung sanay naman yung sikmura ng mga, kaya lang din siya eh. Madalas kinukonsumo ng mga lokal-lokal lang din. Oh. Hindi naman siya sikat na. Within the day lang siya, hindi siya pwede yung patatagalin mo.
Mabilis din masira, no? Mabilis masira ang pasteurized eh. Mamalit ang shelf life. Yung pasteurization na yan, pare, parang nag-invento din yan para ma-prolong yung ano. Tsaka matanggal ibang mga bacteria dun. Tsaka piling ko nga yata, pare, may mga bugal-bugal, may mga buo-buo pa yung ano eh. Yung mga ganong gatas eh. Ewan ko lang kung, hindi, nang nakukuha sa namin yung nabibili na yung naka-refill Nakaupo. na sa mga Gino. Tapos plastic lang yung cover na may goma. Hindi ba plastic labo yung nakalagay? Ay, plastic labo. Ano, pare, long neck? Sa bote ng long neck nakalagay. Hindi, sa gin yung madalas ko nakikita eh. Maliliit lang. Maliliit na lang. serving. Baka meron ganun malalaki, pero madalas gin. Wala na nga ngayon nun, pare. Parang wala na naglilibot na. Isa sa mga wala nang practice yata. Ang mabuti naman na wala na ngayon, di na napapractice. Yung putang inang may kumakantot sa kalabaw tsaka baka ng mga balita noon. Uy, yun lang alam mo. Ay, talaga ba? Oo, pare. Kahapon Tayo, na eh. nakakaawa yun. Nakakaawa yung mga kalabaw at baka pag ganun. Tayo naman Kasi na ano yun, naimik pare. eh. Ano tawag dito sa ano naman, sa Mexico daw, trip nila burro. Yung donkey. Kakanayin nila yung donkey. Tapos yung buntot, tapos saka mo siya kakabayuin. Kinang inang trip yan. Donkey siya. Oh yeah. Pero malay mo meron pa rin yan. May mga binata-binata. Alam mo, pare, yung kung ano mo yan, para mabatakin didi mo, try mo yung baka ni Aling Ising. O kaya, yung lugar nyo, parang may ganong paniniwala pag sa mga bata na gusto mo lumaki ang titi mo. Oh, yun nga Eh, yung ano dun. ayun Yun yun. yun So, yung parang rite of passage sa kanila sa okay. Latin country yung pare na. Napaka-influential nung unang kumantot nung donkey na yun para ipasa-pasa niya. Alam mo yan? Para humaba daw yung Para hindi siya, para bawasan yung guilt niya. Gagawin nilang rite of passage, di ba? tangin. Ako nga, nandot kayo. Ikaw, nyo rin. Oh, wow. Di bakla pala kayo eh. Di nga Di, bakla. di pong yung isa na lang yung tumatalo na lang sa cliff. Pwede pa yung tumatalo sa cliff, sabi babagsak sa buhangin. Sa parang Hindi. Africa, no? Ano gusto mo? Tatalon ka o kakantutin mo itong donkey? O yung nagpapakagat sa yung pare, yung bullet ant. Oof. Glove boy. Oh, tangina. Mga ritual na gano'n. Walang gano'ng ritual sa atin, no? Tuli lang, no? Oo eh. Yun yung coming of age sila, pare. Susot ka ng gloves, bullet ant. Tapos sasayaw ka, ay. Oo. Tsaka nasa puso pa nila yun. Pero ngayon sa atin, yung tuli na lang, parang wala na nga lang eh. Oo. Parang kailangan mo na lang din gawin eh. Pwede kang magpatuloy ng bata ka pa lang eh. Ano na lang siya, for hygienic purposes na lang. Oh, yun na lang talaga. Oh. Pero kung parang rite of passage na parang wala na yata, no? Hindi na. Wala na. Hindi nasasabihin na binata ka na. Sa kanila ba, yung mga ganun tribe ba, parang sa murang edad, hindi rin sila pwede makipag-sex, parang ganun, hanggat hindi sila nakakadaan sa rite of passage? Parang ganun siguro. May ano ka? Parang ganun siguro. Pero parang ano rin yan. Hindi mo rin kasi nila Oo eh, no? Yung nga kasi sa sobrang tabu ng sex, hindi nila nare-research siguro yung mga nila naiisip. Diba? Parang, kasi isolated tribe kayo eh. Tsaka meron na kayo yung sarili niyang meron na kayong sariling mga gawi, tsaka batas, bylaws na ganyan. Siguro, hindi pa. Oo. Pero basta pag tumitigas na yung titi mo, pwede na yun siguro. Sabihin na ng... Sa panahon natin ngayon, ano kaya magandang pwedeng gawin natin, ibabalik natin yung ano? Yung gano'n, tributo. Diba? Oo. Hindi, yung para maging isang ganap ka ng tao, lalaki, kailangan pagdaanan mo to. Magpapalagay ka ng 3 butil ng bigas sa loob ng titi. Tapos isusumpit mo to. Igagawa mo na. Kailangan Tatapat yung target. Tatapat yung target. Isa ka ng ganap na lalaki. Tatlong consistent. 3 years na po ako nagpa-fail dito. Baka naman po pwede ng ano. Kasi, patigas mo, pinapatigas. Hirapan lumabas yung bigas. Pag tumigas, iinit yan eh. Magiging kanin yan eh. Pag mo sa ingin. Parang school. Parang school na yung naging natin. Ayun. Pag-graduate, parang ganun. Yung levels na kasi. Nandun yung levels. Grade 6 ka na. Pabinata ka na. Tsaka yung teen. Pagpasok mo ng teen. Westernized eh. Diba? Pag lumampas ka na ng... Kasi kung ano ba sa Latin American countries, quinceañera sa babae, di ba? Para maging adult na sila. 15. After 15, yun ang pinaka-debut nila eh.
Tapos ito, na-introduce din yung Debu 18. Mm. Parang yun yung adult. Kasi nga, sa batas, pwede ka na lumaban sa gera kapag 18 ka na Tama. Parang yun yun na yung mga marking ng ano. Okay, pwede na itong mamatay para sa bayan niya. Pwede na mauto. Hindi, sa bagay kung ganun, sa Korea, pa rin required pa rin sila. At least kailangan nila mag-serve, di ba, na parang 2 years ba, na papasok sa Mandatory military service. military service. Siguro, sa kanila parang pwede pa yun, no? Pwede mo pa i-consider yun. Kasi hindi mo pwede lampasan Kailangan pagdaanan. Oo, pare, pwede kang ma-trouble kapag ka. Mm. Tsaka sa kanila, walang dual citizen nung araw. Hanggang ngayon yata, halimbawa kapag kahit Korean ka overseas, considered ka pa rin as Korean citizen. Parang ganun. Okay. Ang mo, parang, or unless mo na siya, parang citizenship by other means. Parang ganun lang. So kung kahit nasa ibang bansa ka, ikukunin ka pa rin. Nakita mo yung BTS, di ba? Kahit na gano'n sila kayaman, o kahit ilang beses. Walang Paano kaya yung mga yung talagang mga nasa mga poor level, mga ganyan, mga homeless. May mga homeless, di ba, sa Korea? Meron din yan, pare. Pero paano kaya yung mga yun? Required din kaya sila? Required din yun, min. Mm. Tsaka at least nga kung required ka, at least doon makakalibre ka Baka yun nga yung way out mo Baka ikaw nga parang isipin mo, mag-stay na lang ako sa military. Well, Parang at least, ang nangyari, yung mga mahihirap na na mga puti na gano'n sila, military. Mas madaling kumuha ng doon. tama, oo. Makakuha ka pa ng pension, mawago mong buhay ng pamilya mo. Parang ganyan ang titignan nila. So at least ako sa Korean, meron silang parang na-keep na gano'n na parang kailangan mong pagdaanan. Kailangan mo lampasan to. Wala ka talagang magagawa. Dito kasi sa atin, kunyari, sabihin natin pag-aaral, no? Pwede kang hindi mag-aaral Pwede. Kasi hindi mo daanan lahat to Lahat Alam mo yun? para Magtrabaho ka na agad very young age. Parang dito, yung rite of passage natin dito, puta, parang kung kailan ka sasampalin ng katotohanan Hindi, yung nga pare, na parang, ang parang nagiging rito, base ng mag-ano ka na, parang magmamature ka. Minsan, bata ka pa lang, pare, mapupersa ka mag-mature dahil puta, kailangan mo na makipagsapalaran sa buhay. Yan talaga yung sapalaran no? Mutangin na. Oo Hindi ka talaga parang, anong tawag dito? Hindi ka na dumaan sa rite of passage, pare, para talagang tinula ka na papasok. Oo. Bata ka, pare, kailangan mo na maghanap buhay para mag-provide din para sa pamilya ninyo. Tatay mo, lasinggero, di ba? Mutangin na yan. Tapos may mga kapatid ka na kailangan pag-aralin, ganun. Ikaw ngayon ang gagawa ng paraan. Bigat din nga Wala man. Tsaka yung military dito, yung military natin na gano'n, walang mandatory kasi alam ko parang naibase yata yun yung parang yung draft nung sa Amerika. Pero hindi, sila may lottery draft pa kasi, di ba? Parang pinipili kapag ka nabunot yung pangalan mo, magsaserve ka. Yung draft nung araw Kailan ba na-abolish ang draft dito sa Pilipinas? Nag-imbento sila ng reserve, di ba? Oo. Para doon sa mga special na tao na kailangan pa rin natin enlist pero reserve lang naman, just in case lang. Pero hindi sila required na maging na mag-serve talaga. Parang yung so ngayon yung ROTC yun. ROTC. Nalimutan ko yung ROTC. Yun yung okay. Yung ROTC pala yun. ROTC. Nawala ngayon ba ako sakali, ano na bang tingin mo sa ROTC? Kasi malamang, syempre, nung panahon natin, parang, katamad yan. Katamad yan. Dahil pwede ngayon, nagbabanda ako pag ROTC mo ako. Ngayon, pare, parang, ganun pa rin? mahirap kasi mag-implement. Dito sa Pilipinas, ang pinaka-problema natin, mahirap humanap ng mga ganun kung yung sistema mo sira. Yeah? Kung maayos ang sistema at hindi siya prone to abuse. Kaya siya naging dahil nangyari, di ba, parang, kaya na-abolish ang ROTC dahil nga nagkilos protesta maraming mga tao. Tapos, gawa nga nung yung ROTC na officer na binalot sa carpet kasi tinapon sa ilog. Kakaroon pa ng maganda. Tapos dahil na-expose niya kasi yung corruption dyan, na pwedeng hindi ka pumasok, magbabayad ka lang. Di ba? Okay. Kung inherently sira yung sistema, pare, parang, yung minsan may mga core principles na sira. Mahirap magtayo ng mahirap magtayo ng iba pang istruktura over that. Kasi sira na yung sistema from the get-go. Magiging prone lang siya sa abuse. Katulad nga ganun lang yung nangyari. Diba? Parang
naging ano lang siya, naging profiteering tsaka racketeering na method ng ibang mga ano, na ibang mga opisyal or ng ibang mga naka-assign doon pa. So medyo mahirap din. Okay na. Ay, Nawala yun. Pero meron pa rin tayong Boy Scout. sa'yo yun eh. Masaya maging Boy Scout eh. Talaga ba? Ako hindi ko na-enjoy kami yun. Camping. Oh, hindi, I mean, yung buong experience na, alam mo yun, na puta, gabi na, may mga diapering rules, na sarap na lang sana magkwentuhan, alam mo yun. Oo, Pero yun eh. may mga kailangan gawin, ganto-ganto, yung competition, magtatali-tali, yung kaba na, lapot, hindi ko na maalala yung tinuro. Yung personality kasi natin yan, Mac eh. Yung ano yan, Oo, pare. tapos yung ano pa kayo, magti-team by team, tapos gagawa kayo ng, ano tawag doon, yung mga skit, di ba? May mga skit pa, oh. Ay, ililigtas mo to, ililigtas mo siya. Kunyari Putang ina kasi. Nahuli namin yung jujupaan kamo. Ayo, Pero talaga yan, ng Boy Scout. ano mo yung pare, yung resistance mo to authority yan pare. Ikaw naman din talaga lagi mong kino-question eh. Meron mga tao talaga. Kasi ano yun eh, pare, subservience yan eh. Yung pagsunod. Tayo puta, lagi naman natin kino-question yung mga ganyan. Bata ka pala, nasa inyo, ba't kailangan gawin to? Putang ina, parang di naman kailangan to eh. May ganun kang personalidad eh. May mga tao talagang built for that pare, na parang follow na, ask questions later. Baka yun yung next na pwedeng ma-abolish yung Boy Scout. Parang hindi naman na nakakatulong yung Boy Scout. Hindi, Pag actually, lumabas yan sa social nasa media. requirement eh. Hindi na ba? Hindi na. Okay. Kasi naman sa atin, parang natin parang hindi na requirement. So parang field trip lang ba siya? Na parang kailangan lang may permiso ng magulang, di ba? Oo, kumbaga extracurricular activity lang yun na ano, na parang ginagawa lang ng mga magulang natin para makapagtiraan sila ng malaya sa bahay, pare. Ay, mag-camping ka ron. Ako naman ang mag-pitch ng tent dito sa nanay mo. Para lang maluwag sa bahay. Pwede na. Gusto namin magtiraan sa kusina. Nandiyan kayo. Diba? Hassle eh. Ano May lang siya, kapatid parang ka na naman. nung bata tayo tol, hindi naman tayo required. Tatanong ka lang, yun lang yung mga club eh. Anong club ang gusto mong samihan? Ako gusto ko gentleman's club. Yung mga gusto mong salihan. Simbahan yung mga ganyan, di ba? Mga... kung Catholic school ka, yun mandatory yun. May mass card pa yan eh. Kailangan bang mapamirma kay father? Hindi rin naman mandatory talaga na alam yun, yung per month na, yung once a month na mandatory mass, yan meron. First Friday. O, kailangan ko din, parang ganun, okay lang ko din. First Friday kasi, ano yun, irerekta nila yan pagkatapos ng ano namin, ng klase namin. Shortened period, pero may misa, poking inang yan. First Friday. Tsaka per klase, may kayo yung tawag doon? Offering? Oo, tsaka yung ano. Di ba? Doon din ko, sa klase nyo rin ko yung lector, tsaka yung ano, di ba? Di ba? Yung mga nagbabasa. A reading from the book of Job. Di ba? Dear God, Seminalin, Samanan, Chalamali. Mahirap kapag na-assign ka dun sa bagay na hindi mo naman ginagawa. Let our response be, apatu. Aha. Response, apatu. Aha. Don't you want me like I need you, baby? Don't you want me like I need you now? Response, apatu. Aha. Oo, tangina. Ano rin yan eh. Meron kami nung dati, nung high school na ako, hindi na ako masyado nagsisisimba, nag-a-attend lang. Mas kino-question ko na yung ano nun. Uy, tangina, ba't kailangan lagi naman? Diba? Ang sarap-sarap matulog ng abutin ng tanghali. Babangon ako ng alas 8 para magmisa. Ano pa? Ay, hindi pa alas 8 misa nun. Pare, Sunday mass na student mass. Ano? Parang 7. May mga ganyan, di ba? Oo, 7 meron eh. Kasi parang 7, 8, 9 eh. Alam ko 3 mass sa umaga, 3 mass sa gabi ba? O dalawa-dalawa, parang ganyan. Parang depende sa kura paroko ninyo. Hanggang alas 9 yata yung last mass eh. Kasi mainit na yun pagkatapos. Pero yung yung required ka, iba kasi misa nun sa school namin kumi nagbimisa, hindi kami pwede umattend doon sa loob mismo ng ng simbahan.
Bakit? Para naka-ano kami, para ka-safe kami doon. Tapos naka-gala uniform kami noon, naka-long sleeve kami itim, tsaka slacks na puti. Ay, baliktad pala, naka-long sleeve Putang ina, kami. sabi ko weird Parang pang pang North Korea sabi ko sana. Naka-long sleeves Itim-itim kami na puti. long sleeves, puti na pantalon. Oo. Weird dun, no? Pag ano ka, pag alpha ka, yun pwede kang pumorma ng gano'n, no? Kingpin ka, drug lord. Walang manghuhusga sa'yo eh. Yun yung yun yung uniform noon, pare. Kailangan mo pa talaga. Nire-require noon, panahon na yun. Mag-attend, puta. Tapos mababa yung grade mo sa religion kapag hindi ka nag-attend. Catholic school ka ba, gumraduate na high school? Hindi. Ano na? Catholic school ka, gumraduate na high school? Oo. Di ba? Parang maraming ano. Pero yung mga klase mo iglesia, di ba? Mga kasama mo. Di ba kami pwede ma-exempt dito? Iglesia kami. Wait, no? May kaklase ba kami iglesia noon? Meron akong Parang klase meron. Oo, meron yata. na umaattend din. Tsaka saksi ni Jehovah. Ka na Pucha, excuse sila. Alam ko lang yun Sayang yun Saan sinabi mo, no? Ay, Oo. ano po kami? Iglesia po ako Ano po kami? Satanista. Ay, tatay ko po naniniwala kayo sa tanas. Yari ka dun. Ano pinagsasabi mong satanista kang putang ina ka? Dadasalan nga ng mga ng mga pare, ng mga madre. Tangina. Kita ko dumaan sa feed ko kanina si Daryl Yap, may bago na naman pelikula. Oo nga, no? Yung Pepsi Paloma. Medyo medyo na-curious ako Parang gusto ko rin. Siya lagi, no? Oo Yun talaga yung pinag-uusapan. No? Talagang flame baiter. Galawang yung klase mong gumagawa ng kwento na alam mo ba? Yung nag-rap ng bakla na lang aking pipili. Yung gano'n nung kanta na yun. Oo, si Mr. Rio. Si Mr. Rio. Mr. Rio, KSA. Yung dinadaan sa Photoshop yung 2x2 picture. Matindi. Dagtanglason. Parang yung pag-picture ng camera tapos pinakita dun sa camera. Nakita ng camera yung kuha. Parang hindi naman sa akin yan. Parang hindi ko pinicturean yan. Ini-edit yung mukha. Maraming ganun na yung yan, alata mo yung galawan niya, no? Pa-controversial talaga siya, pare. Putang ina. Yeah. Hindi man lang parang walang advocacy behind it, pare. Ang niya talaga, is stir the pot. Oo, ganun lang talaga. Stirrer talaga siya, pare. Tangina, guluhin natin yung hornet's nest. Ang trip niya yung manundot ng puwet ng baka. Tapos tatapuin lahat. Ganun. Pero malamang ready siya. Imposible hindi siya ready dyan. Oo, ready yan, pare. Oo. So may na yan. Planado naman yan. Tangina yan. Yun ang tignan natin kung paano mag-unfold. Siya talaga yung nung una medyo okay pa yung sentiments niya nung tumagal, putang ina to, basura na. Saan siya na-addict dun sa yung backlash? Na-addict siya sa backlash, pare. Oo hindi, ginamit niya. Ano ba yung una niya? Yung mga monologue lang yun, di ba? Na nag-ano siya. Yung jowa. Yung may babae lang na, ano nga bang pangalan nun? Basta parang siya lang lagi yung artista, di ba? Yung lagi sumisigaw. Yan. Yung parang, ma'am, ako, yung gano'n una, di ba? Parang tungkol sa teacher, gano'n. Parang, okay pa yung mga tao eh. Okay naman kasi magaganda yung mga script nun Kahit pa paano, maraming punches. Okay yun. Yung no ID, no entry yata yun, meron pa siya ng gano'n. Yung mga gano'n, sabi ko, okay. So, tumagal puta. Kaya yung bata yata yun, o yung may mga tinamaan na siya. Yung sa simbahan na. Sa simbahan na yung sa na yata. Meron na siyang mga tapos nagtuloy-tuloy na siya ng pare. At si Gio Ong consistent. Nasingit pa. Nahimik na ako Napaig ka si Gio Ong na nakikinig siya ng dahan-dahan. Kumakain siya ng Neo na liempo. Habang nakaupo doon sa foldable nila na na pare na lamesa, 'di ba? Tapos andun walang ginagambalang ibang tao, alam mo yun. Nakababad yung paa niya doon sa ilog. Ay, nabanggit na naman ako. Talagang sa lupa, Giong, bakit yung paa mo nakababad sa tubig? Nasita ka na naman tuloy. Ibaba mo yan. At least siya consistent, men, ha? Tayo naman. Ako lang naman, trip lang naman yung pare. Hindi naman siya yung... Oo naman. Hindi siya nuisance, eh. Oo naman. Hindi siya ganun. Ang nuisance talaga, pare, siya, eh. Ang nuisance yan, si
Si Daryl, pare. Kakaiba eh. Kakaiba talaga siya, pare. Ibang klase. Gusto niya talagang ano. Tangin ng alam mo yung nambabato ng tae sa labas. Parang Mm. trip niya, pare. Tapos pag tumingin ka, nakangiti lang sa'yo. Ano, Oo. ang gagawin mo? Game. Pag Oo. umalag ka, talo ka. Di ba? Oo. Di lalo siya umingay. Tangina, wala ka rin magawa sa kanya kasi nga ano eh. Ayun na, ipis, pare. Ultimate. Puta No? ina. Ipis, puta, kumakain ng basura, nagtatay ng basura, namumuhay sa basura. Pero, maunlad. Yan. Maunlad. Nakita, na-drive lang yan dyan sa ano eh. Na-drive lang yan sa SBFC, pare, doon sa may rotonda. Ay, malamang, pare. Nag-aantay may pumansin sa kanya eh. Di ba si Daryl Yap yun? Ang inang yan, parang Saan mo gago. nakita? Doon sa may rotonda, doon sa may sa may lighthouse. Okay. Na-drive siya doon, ikot-ikot. Nakailang ikot, parang tanga, nagpa-practice driving ba siya? Baka may ano lang. Tapos naka-alisot niya na naman yung salamin niya na parang shades na ano. Ay, yan. Pinakamahal na puta ng Olongapo. Ay, no. Iba siya, pare. Ibang klase. May mga kaklase kang ganun eh dati na parang ganun, pare, no? Gusto yung gumagawa siya ng issue para mapag-usapan, di ba? Yung mga gagawa ng issue. Oo, parang na hindi siya sanay ng, uy, taka na. Hindi niyo ako pinag-uusapan ah. Gawa nga tayo skandalo. Mga away. Di ba? Yung mananabunot. Bakit? Oo. Yung pamilya niyo kumakain ng kalapate. Random. Yung mga hablot ng buhok. Oo. Yung pamilya niyo kumakain ng kalapate. Putay na. Meron ka na kagad ready. Kumakain ako dito ng pansit. Ilabi buhok ko. Tapos may script ka na. Nakamakain ako ng kalapate. Tanginan mo ka rin eh. Iba ka rin eh. Ang kulit mo. Oo, mga ganong klase, no? Oo, kasi ngayon, Jeps, wala na eh. Hindi mo na sila pwede mo sila i-classify na parang mga ganun nga. Pero, alam mo yun, hindi, parang kasi merong kapal, may perang Alam mo yun? Kunyari, Daryl Yap, bullshit. Pero may pera siya. So, yung tao pa naman, pare, automatic yan. Automatic, mag-gain ng respect. Especially kapag kaharap mo siya. Kapag alam mo he's something or she's something big. Diba? Or powerful compared to you. May ganun na nga silang Tsaka hindi, pare. Ang gawa din nga ng yung mga ganun tao, makikita mo na iba-iba na rin yung stages yan. May mga taong paawa. Yung mga klase mong paawa. Ako yun, nandun ako nung dati. Wala yung magulang ko. Parang yun yung ko eh. Yun yung ginawa kong personality, wala yung magulang ko eh. Merong parte ng buhay ko na naging ganun ako. Meron na ka rin nakikita ganun na parang yung sad boy. Ngayon, ang masaklap ngayon, parang nakikita mo silang lahat kapag nagsusokmed ka. Mga post, no? Tsaka yung eternally na galit. Wala na itong na-post na relax ka lang. Wala mo lang, hindi ka pa mapopost ng meme man lang ng pare, may nabayagan, ganun. Tangina, galit ka na eh. Pero madaling sabi, may mga pagdadaanan ka talagang ganun eh. Growing up eh. Pero, unless ikaw mismo yung dumaan doon parang, mas maganda kung dinaanan mo tas nakaahon kayo. Kapag hindi ka nakaahon, pare, mahirap eh. Yun yung problema eh. Kaya nauso yung term na nag-peak nung high school, pare. Yun yung naging personality nila eh. Sikat ako nung high school eh. Kaya ito, speaking of, pare, kakaano ko lang. Ay, putang ina to, may pa. Meron namang mga tumutorotot sa kanya. Ito naman, award, sabi doon. Director Daryl Yap responded to broadcaster Arnold Clavio regarding his comment on his Pepsi Paloma movie. Sabi ni Arnold Clavio, nagpapa-kontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-ingay nito ay malinaw na paghingi ng simpatya dahil malabo itong mapayagan ng MTRCB na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source o information na eksenang napanood? O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter? Tapos sabi nito naman, tapang naman siyempre, sasagot si Daryl Yap dahil bida-bida siya. Sino ka para pangunahan ng MTRCB? Huwag ka naman manabutahe. Hindi ko naman gagawin yung ang paglabag kay Balabagan. Ay, gago, tanginaw. Bababam.
film tungkol sa reporter na nabuntis ang traumatized and abused na OFW na kino-cover lang niya ang istorya. Kaya chill ka lang. Tangina Yari siya. gago. Wag mo akong ma-lecturean sa moralidad at tama o mali ha. Yung binibintang sa akin, puro imbento. Puro bunganga. Yung sa'yo may bunga. Gago. Tangina. Wala ka talagang laban eh, no? Kapag tangina inilangan ka rin ng putik, no? Oo. Wala kang laban, Bok. Putang inang yan. Masarap lang minsan panoorin eh, pero mahirap din yan, nakakairita. Freak Pero show. tama kasi na yung defamation nga yun kasi pwede. Pwede siya maging defamation dahil hindi naman yan eh. Purely speculation lahat nung nung palabas nila eh, nung nung parang pinagbasihan ng kwento dahil nga hindi naman hindi naman nga napatunayan. Although naging siya, parang gano'n. ang lusot lagi niyan. Yan. Parang ginagawa niya lang gumagawa lang ng pelikula. Doon niya itatago eh. Doon niya didepensan. Hindi ko naman sinabing true to life story to. Or hindi ko naman sinabi ito talaga yung totoong nangyari. Gumawa lang ng pelikula tungkol dito. Na parang pero ang benta, parang ito ang storya. So may ganong Ay, nang gano'n na nga. Yung ginagawa ni Darlia. Tangay nang yan. Malas na malas, boy, ah. Hindi na, nalobat, hindi ko napansin. Gago. Ay, nako, buti naman nga, patapos na to. So, sama na to. Tapusin kay Darlia. Tapusin natin. Doon tinapos. Hindi. Anong tawag dito? Yan tuloy, ang hirap na. Ang hirap na mag-start na putol. Pero, TVJ, ayun, guilty or not guilty? Hindi ko alam pare, ang hirap mag-assume eh. Baka naman mo lang. Kasi. Ano na? Naka-he said, she said. Kasi kung naman pare, pagka ganyan parang hirap manghula eh. Totoo. Ang hirap manghula. Hindi mo siya pwedeng na. Kasi parang court of man ka nalalabas niya na naman. Court of public opinion lalabas. O sige, ganito. All leads Pwede mo siya. Yung personalidad nila, pare, parang manyakis, ganyan. Baka nga tinira nga nila. Meron din tayong personalidad na parang manyakis dati. So, or meron din namang mabait. Diba? Hindi mo manyakis. Perfect. Pero, nagdadasal pa kay Mama Mary, dalaglag pa nga yun si Mayor Sanchez. Salbahe pa, di ba? Hindi, tsaka pare. Doon siya, pero piling ko doon siya matutrouble, pare. Kasi, puta, baka i-demanda siya ni, Tito. Magdidemanda. Di ba nagdemanda si Vic? Ha? Nag-file yata. Dapat magdemanda. Para kapag ang tawag dito, kung sakasali kasi hindi na nila pwede i-revisit yung kaso eh. Parang gano'n na siya, conspiracy na nga siya eh. Parang yung mga unsolved cases, parang yung napapanood mo na lang sa parang napapanood mo na lang sa, kung documentary show, yan, na parang allegedly lahat na nakasabi. Kasi yung gagawin ito, parang sketch yan, pelikula siya. Movie to eh. Papakita mo na may nangyaring gano'n. Unless ipakita mo yung ibang side, or parang gano'n ka, magto-talking heads ka. Parang mockumentary ang style. Bakit hindi pa naman natin nakikita? Mockumentary. Para ilag ka eh. Para wala siyang kung ang gusto niya hindi siya mademanda. Dapat mukhang ganun. Para mockumentary style. Hindi naman namin sinabi na sila yung rapist. Parang pinakita lang namin sa kwento. Ganito. Yun kasi yung sa point of view ni ganito. Sa point of view naman nila, ito yung nangyari. Di ba? Tingnan natin kung paano. May exciting din. Abang ako yan. Kung paano mangyayari dyan sa mga kwento na yan. I mean, yung kabuuan yung issue, yung demandahan, itong lalabas sa pelikula, parang masarap subaybayan. Hindi ko mapanoorin yung pelikula, makikibalita lang ako sa anong mangyayari sa kanya. Sakto pa naman din nag-1 hour tayo, saka tayo nagputol ng puta. Doon pa tayo nalaglag. Chinchin na po. Ay nako. Pero, ayan, akala ninyo walang episode. Merong episode. Ilalapag din na ngayon to, agad nakapublish na to maya-maya. At,
May mga gusto ko pang Anong pasalamatan. araw na ba ngayon? Dahil Webes na ngayon. Oh, okay. Ano ngayon? Tama. Erekta na natin. Sino mga gusto mo pasalamatan dyan, Maki? Wala naman. No? May show ba tayo na paparating? 19 East, no? Yes. 18. January 18. 19 East. Yun ang abangan ninyo muna. Yung iba, saka na namin sila ipopromote. Basta January 18. Kita tayo rin. At panoorin nyo kung magulit ng mga jokes. Shoutout pala sa ating mga mahal na Patreons na lagi pa rin nandito kasama natin ngayon. Siyempre, si Jefferson Mejia, si Brymon Padasa, si Denver Alvarado, at saka si Miss L ng Australia. Maraming Hello sa inyo. Happy New Year. Oh, yes. Be like Ipis, my dear friends. Be like Ipis. Always. At tapusin natin rito, Mac. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at patuloy na nakikinig na aming podcast. Lagi niyong tatandaan. Apate. May Diyos. May Diyos. Sabi.